Nasawi naman ang isang 61 years old na babae matapos ang pagsasakin dyan sa Purok 5, Barangay Rosary Heights 9, lungsod ng Cotabato. Kahapon, Star Nation, August 11, habang arestado naman ang isang 20 years old na babae na itinuturing po na suspect sa insidente. Kinilala ang biktima na si Lumbay Malo Dalmaob. Isa siyang biyuda at residente po ng naturang lugar. Batay sa ulat po ng pulis sa dakong alas 2:55 ng hapon na makatanggap ang himpilan ng impormasyon tungkol po sa naganap na stabbing incident sa lugar. Star Nation, isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center ang biktima para sa agarang lunas, ngunit idiniklara na po itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa paunang investigasyon, nakita umano ng isang residente ang isang babaeng nakasuot po ng itim na abaya na pumasok sa bahay ng biktima. Makalipas ang ilang minuto, nakita naman umano itong mabilis na lumabas ng bahay na nakasuot na ng pulang kamiseta at may dalang asul na eco bag. Dahil dito, nagtungo ang residente sa bahay ng biktima at nakakita ng mga bakas ng dugo sa sahig. Agad nitong hinabol ang babae at humingi ng tulong sa iba pang residente na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Sir Dison, kinilala po ang naarestong suspect na si alias Norm. Siya ay 20 anyos. Siya ay isang housewife at residente rin po ng naturang barangay. Na-recover po mula sa kanyang pag-iingat ang isang asul na eco bag na naglalaman po ng itim na abaya, isang pares sa itim na sandals at isang itim na sling bag. Nasa loob din po ng sling bag ang isang kutsilyong may dugo, isang pares ng surgical gloves at isang gintong singsing at 12,500 pesos cash. Humingi naman po ang pulis ng tulong sa scene of the crime operations team para sa pagproseso po ng crime scene. Sir Nison, samantala, naiuwi na po ng pamilya ang labi po ng biktima sa kanilang tahanan bilang paghahanda po sa kanyang libing. Mapalad tayo ngayong umagang ito dahil nasa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office. Walang ibang ating suki, si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, upang bigyan tayo ng update nga dito sa nangyaring mga insidente noong mga nakalipas na araw. Ma'am Rochelle, magandang umaga. Live ka dito sa Star FM, sa radio at via Facebook Live sa 93.7 Star FM Cotabato. Good morning. Hello, Sir Tom. Magandang umaga po, Ma'am Lex, at sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa Star FM. Mahingi kami ng latest update po sa nangyaring stabbing incident kahapon dyan sa may RH9. Oo, sa may Rosary Heights 9, Ma'am Cheng. Yes, Sir Tom. Actually, tama po kayo na may incident po tayo ng robbery with homicide po. Nangyari po yan kahapon po mga bandang 2:30 p.m. po, August 11. Wherein nangyari po yan particularly sa loob ng isang bahay ng biktima na kilalanin na lang natin na alias Bay, no? Isa itong female, 61 years old widow at saka housewife lang ito, residente po ng Purok 5, Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City. So, nangyari pong insidente mismo dyan sa Purok 5, Rosary Heights 9, Cotabato City. At during the conduct of investigation, Sir Tom and Ma'am Lex, napag-alaman natin na ang suspect po ay nagngangalang alias Norla po, female din ito, 20 years old, housewife and a resident din po ng naturang lugar po, no? So, nung nakatawag po sa ating kapulisan, mga bandang 2:55 p.m. na po, Sir Tom, no? And immediately nung pumunta po yung ating mga investigator as well as yung ating elements na sa pamumuno po ni Police Major Alfonso, nakita po natin, no, na ang area of incident mismo sa bahay po ng biktima. And yung biktima po ay hindi na po nabutan dahil ito po ay agarang dinala sa Cotabato Regional and Medical Center for medical treatment. However, dead on arrival po ito nung dineklara po ng ating attending physician. So, napag-alaman natin, Sir Tom, Ma'am Lex, no, during the investigation din na yung isa sa mga tanod po ng ating Barangay Rosary Heights 9, nakita itong suspect na ito na nakasuot po ng black abaya, pumasok pa po sa residente ng ating biktima. And ilang minuto lang, ito po nagmamadaling umalis, at mukhang balisa o nagmamadali ba.
And ito po nag-iba na ang damit, nakasuot na po ito siya ng red t-shirt. So, at napansin din na may dala rin siyang blue eco bag. Ano? So, nung curious yung ating tanod, chinek niya yung bahay ng matanda, no, ng ating biktima. And doon na bumulaga sa ating dipat na mayroon pong mga blood stain, no, maraming blood stain sa sahig as well as particularly meron din sa CR. And upon seeing yung ganitong situation, immediately hinabol ng ating tanod, no, yung suspect, and naghingi rin tumulong sa kanyang mga kasamahan din as well as sa mga residente. At yun nga po, nahuli po yung babaeng suspect. So during the recover po ng blue eco bag na dala-dala sa possession and control ng suspect, nandoon po nakita natin yung black abaya na suot niya papasok, isang pair po ng black sandal niya, black sling bag containing one bloody knife po, may isang knife po na duguan, and as well as po isang pair po ng surgical gloves, and as well as meron pong isang gold ring, and cash po amounted to 12,500. So yung ating SOCO team po, request po natin to process the crime scene, and sinubmit na po ng ating investigating team yung dugo ang kutsilyo or knife, as well as yung surgical gloves sa RFU bar for DNA analysis po, Sir Tom and Ma'am Lex. Okay. So, ma'am, base sa description, ito'y pinaghandaan ng suspect, itong pagpatay nga sa nasabing biktima. So, may lead and I mean may intensyon, anong motibo nitong biktima na to based sa naging investigation ng Cotabato City PNP, Ma'am Cheng? Yes, Ma'am, Sir Tom, no? Nakafocus po sa investigation natin yung motive is about material gain po, no? Kasi nga, initially, nakapagsalita po yung ating suspect upon ako sa kanya o pagkahuli na nangangailangan raw siya ng pera, no? So, yun po yung tinitingnan nating motibo ngayon sa investigation ng ating police station 2. So, ibig sabihin, panluloob pala talaga itong nangyari dyan. So, Opo. Oo, Ma'am Cheng, will take this opportunity naman. So, how about naman po doon sa naunang kaso rin po ng pagpatay dyan sa may barangay Kalanganan sa Purok 1, Cotabato City, yung isang fish pond owner po at residente rin ng lugar. Any update po sa kaso nito, ma'am? Ayun po, Sir Tom, tama po kayo, mayroon po insidente nung found cadaver natin, ito po yung nangyari, ang insidente po ay nangyari po about 2 p.m. ng August 10, 2026. And ito po yung nai-report lang sa ating kapulisan, mga bandang 11:10 na ng gabi po, August 10 rin, So, napag-alaman natin na ang biktima nga po ay nagngangalang Antonio Hirada Hugnatan Jr., isa po itong lalaki, 40 years old, separated po ito, fish pond owner and resident po ng Purok 1, Mother Barangay Kalanganan, Cotabato City. So, napag-alaman kasi natin na itong report na ito, nang tumawag po isa sa kaanak ng ating biktima na allegedly nga may nangyari sa kanilang kaanak na pinsan niya po. So, nung pumunta po yung ating kapulisan sa pamumuno po ni Police Major Eduardo M. Malikdim, nasabihan sila ng kanyang mga kaanak ng biktima na may sumundo na doon sa bangkay, pinuntahan yung bangkay mismo. Dahil yung area of incident kasi, Sir Tom, sa crime scene, kailangan mo pang sumakay ng bangka para makapunta ka doon sa saan nakita yung bangkay. So, sinusubukan rin ng ating personnel na sumakay sila papunta doon, but however, nakasalubong na nila yung kumuha ng mga kamag-anak doon and nagsasabi na meron na nga po yung bangkay. So, during the process po sa katawan ng biktima, nakitaan po ng mga gunshot wound na tamaan sa iba't ibang parte yung biktima natin. At during the initial investigation din, yung si alias Tio po, siya po yung nakakita doon sa biktima na nakita niya na nakahandusay doon sa fish pond na wala ng buhay yung
biktima natin, Sir Tom. Mhm, ayan. So ma'am, last question na lang sa part ko po. Kasi nga, like kahapon may nangyaring panluloob, let's say panluloob. Any maipapayo nyo po sa ating mga kababayan para sa kanilang safety, Ma'am Cheng? Yes, Sir Tom, Sir Tom, anytime, any day, any hour, ito yung masasabi ko sa mga kababayan natin, maaari tayong maging biktima ng kaharasan o kriminalidad. Kaya nga po, Sir Tom, lagi kong nasasabi po, na paigtingin po natin yung personal security natin. Although nandyan po yung inyong kapulisan na nagbabantay sa daanan and every now and then nag-iikot at nagkakandak ng checkpoint and patrolling, pero mahalaga po yung tulong ninyo bilang isa rin pong mamamayan na kahit sa sarili nating araw-araw na ginagawa, marunong po tayo gumawa ng mga personal prevention related po sa mga kriminalidad. Katulad po sa nangyari na ito na hindi naman dapat po mangyari sa ating kababayang Cotabateño, lalong-lalo na po ay isang senior citizen. So, ito po siguro napili rin na biktimahin ng suspect dahil nakita niya, syempre, senior na, medyo may kahinaan na rin sa pangangatawan. So, lagi po nating isipin na lagi po nating ilock ang bahay natin. If in case mayroon pong tao kakatok, tatanungin kung sino and ano ang kailangan. So, isa po yun sa dapat po nating paigtingin yung personal security natin. And even sa paglalakad po natin along the roads and streets po, lagi po tayong maging keen observer. Kung may mga kahinahinala or may mga threat or may mga bagay na maaring maka-endanger sa buhay natin, immediately po gumawa tayo ng action. I-report po natin sa BPAT natin, sa barangay natin, sa mga peace officers natin, sa mga Marines or even sa PNP po, para po agara mabigyan po ng lunas. Okay. So, ma'am, siguro kahit papaano makakatulong itong gagawin natin. Siguro pwede nating banggitin ang number ng Cotabato City PNP, Ma'am Cheng? Sir Tom, ang aming po mga numbers po ay posted na po, Simula po yan sa Police Station 1 to Police Station 4 po, Lahat po ng number na i-post na po namin. Meron po tayong hotline number sa CHQ lang po maibibigay ko, ito po yung number po na hotline namin, 0997 544-5872. May another line po kami, 0929 360-7248. So ito po yung hotline numbers namin sa city headquarters at maaari po itong immediately mag-contact even hindi nyo alam yung number po ng mga station. Ito po yung mag-direct. Ito po yung City Tactical Operations Center namin na hotline number. So feel free po to visit also yung ating mga Facebook accounts ng ating mga PNP as well as lalo na sa CCPN mga station, and as well as meron po tayong crime app, meron po tayong police crime app po na pwede nyo pong i-download and makikita nyo po ito, yung link nito mismo po doon sa CCPO po na page po. Okay. Ma'am Cheng, maraming salamat sa pagpapaunlak ng panayam ngayong umaga dito sa Bombo Radio sa Star FM. Maraming salamat. Magandang umaga, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Yes po, Sir Tom and Ma'am Lex, magandang umaga and mabuhay po kayo.